Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat. At nako, meron pong update dito si Makagago. At nako, matindi mga malalaman nyo dito. Eto na po yung video, panoorin po ninyo. Hello, maganda hong araw mga kahombre ko. Kamusta kayo dyan? Diba? Kasi, gandang araw mga kahombre ko. Kamusta ang inyong araw? Ikaw ay nakagat ng Ako bubuyog. ho ay nakagat ng bubuyog mga kahombre ko, no? Dito sa Breaking news. Breaking news. Makagago, what's up man? Nakagat ng bubuyog dito sa kanyang farm. Yan. Kamusta? Grabe naman mga kahombre ko. Tingnan nyo ho ang corn beef ng Jollibee, oh. Hindi pala in order mo. Tinan mo. Hindi, na-miss ko kasi, no? Tagal ko nang di nakain ng corned beef. Mas masarap yung corned beef ni, Pero, ni Kobe. oo naman. Pero bakit ganito? Ano ba to? Corned beef ba? Nandito ho kami, napadaan lang. Pero ngayon, meron akong balita sa inyo. Meron akong balita. Anong babalik? Hintayin nyo lang. 1,000 views lang, kung kaya. Or baka 500 na lang. Meron akong balita sa inyo lahat. O, ba't ka nandito, kuya? Ano po? Ang ano? Po. Water gun. Water gun? Ayan. Okay, Ayan, no? Ayun, no? Andyan, kuha ka. Ayan, no? Water gun. Kita ko sa shades mo. Hmm. Hindi yan sila anak. Marami yan. Kumuha ka dyan. Kumain ka na. Bigyan mo rin si Ali. Mamaya na. Oo. Kain kayo, guys. Ayan, 500 na. Ayan, mga kahombre ko. So, tonight, 7 p.m. sa YT ko, sobrang ganda, mga kahombre ko, kasi ito na ho yung pinakamaganda kong content na ginawa ko in these last few episodes. Ha? Season 1, Season 2, Season 3. Marami dyan. Ito na ho yung pinakamaganda ko na video. Yung upcoming tonight Paano mo kaya yan? at 7 p.m. Hopefully, hindi malate si Mimgad ng upload. Kasi nasa farm ako, malayo ako, no? Wala akong computer dito. Pero, guys, alam ko maiiyak kayo dito. Alam ko. Bakit ka kakaiyak? Maiiyak sila kasi they will be proud of me. At, magugulat kayong lahat at the end of the day. Kasi kahit kailan, hindi natin to in-expect. Tuwan-tuwa ako, sobra. Incredible. Tsaka hindi ho yan interview. Hindi pa. Kasi hindi pa natutuloy, parang bukas pa ata yung interview na. Hopefully. Hopefully matuloy yung bukas. Ano ba naman ito si Kuya? Tawagin si Alma. Wait lang. Hindi pa ho sa... Pero meron din ako magandang... Basta ang dami masyadong kaganapan, mga kahombre ko. Pero mangyayari yan on time. Namamagana ho ang kamay ko. Ayan, oh. Nakagataon ng bubuyog. So, yan yung breaking news mo. Hindi. Yung breaking news ko yun tonight. Pero hindi yan interview. Hulaan nyo kung anong content yan. Tingnan ko nga sa comment. Hindi interview. Ang mga nagsasabi nila, mga pangalan ng interviewin eh. Hindi interview. Makagago! Galingan mo pa! Hindi ata galingan mo pa yon. Makagago! Pinapangalanan na kita! Parang ganun. Hindi. Makagago! Galingan mo pa! Puta! Yun ba yun? Yun na ba yun? Yung may mura na yun? Kain ka muna. Pang-iwang dyan, yung Hinihintay. Baka may bubuyog makagat din ako. yung saging. Saging mo ba nyo naman din? Yan! Baka magulat tayo si Manny. Grabe naman yun.
Hindi nga interview, ang kulit nyo naman. Ayun na nga, sabi may isa, sabi, Lola mo, ayan, corned beef. tungkol ba saan? Yun na nga, Basta nga. sasabihin ko na nga sa inyo, hulaan nyo nga kung ano ba yan, tungkol ba saan. Bakit ito na yung pinakamaganda kong content ever? Warrant na ba yan bukas? Grabe, excited tong mga to ah. May due process ang lahat mga kahombre ko. Wait nga, natatain na talaga. Tae ka muna. Humayo ka at magparami ng tae. Tumayok at tumayok. Humayo ka at magpakaputang ina mo ka. Hoy, Sarap din ang chicken McDo, ho. Boss, makukulong ka na. Gago. Tangina ka. sabi ng sakit iyakan nila, oh my gosh. Sabi sa'yo, wag na isama yan eh. Kulit niya, awayan lagi ng awayan. Ayun, makagago, ayan na, binabanggit na kita. Ngayon nga yun. Mura. Scandal ba yan, idol? What the fuck? Anong scandal? Nilabas ko na nga bayag ko. May scandal ka pa ba? Gagi, ang sarap nung ang sarap nung corned beef ng Jollibee. Kahit konti, pero masarap, no? Solid talaga, Jollibee, the best for me. Lahat sila, ang kanilang in-order ay McDo. Ako, Jollibee. Matanong nyo sa akin, no? Kahombre. Ay, sayang, di ko dala yung bag ko. Proud lang ako, no? Alam nyo, mga kahombre ko, even yung bag ko na lagi kong dala, kasama ng aking pitaka. Usually, dami nagsasabi, anong pitaka mo? LV ba yan? Ganto ba yan? Ganyan ba yan? Hindi ho. Ito ho ay Pedro, mga kahombre ko. Oo, Pedro. Oo. Hindi ho ako mahilig sa mga may signature na mga gamit. Pedro, kasi Filipino brand yan. Ang ganda niya. Ayan ang pitaka ko, bag ko. Mura lang yan, mga kahombre ko. 2,000 nga lang ata tong pitaka ko eh. Tapos yung bag ko, diba? Diba parang naging expensive siya kasi syempre suot ko. Oh. Pero magkano lang yung bag ko, mga kahombre ko? 3,909, 4,000 lang yun. Sapatos ko, baka hindi nyo nakikita. Mahilig ko ako sa sneakers na sapatos. Ay, Skechers! Yo, sapatos ko nga, siguro tig 2K. Pero, sobrang hilig ko mga kahombre ko sa shades. Yan, mamahalin ho ang mga shades ko, legit. Yan talaga sa shades, mahilig ako. Pero pagdating sa mga bag, pitaka, Pedro ang aking gamit lagi. Yung Filipino brand na Pedro. Mahilig ako, gustong gusto ko yon. Mura lang, pero grabe, napakaganda mga kahombre ko. Totoo yun. Sir, pwede naman po ba masagot nyo ang message ko sa inyo about kay Ian? Kamusta na po siya? Okay. Ganito yan. I helped Ian, no? Binigyan ko siya ng good amount of money. Pero syempre, wala akong mapaglagyan sa kanya na sa trabaho niya. Pero, if I'm not mistaken, tinutulungan naman siya ni Savi. Si Atty. Savi, di ba? Tinutulungan siya na makahanap ng trabaho, and I think nag-post siya. Yun, so sa mga gusto, no, natulungan din si Ian sa trabaho niya. Ako kasi mga kombre ko, wala naman, kompleto na kasi ako sa trabahador ko eh. So hindi ko na kailangan. Pero binigyan ko yan, syempre naman. Alangan naman in-interview mo, tas wala kang bigay, di ba? Obviously, tinulungan natin. Pero, mga kahombre ko, sa mga gusto, kung meron kayong trabaho dyan, di ba, na ma-offer, punta lang po kayo sa page ni Savi, ni Atty. Savi, kasi nandun yung Facebook ni Ian. Naghahanap kasi talaga ng trabaho. Okay? Yun.
magkakaso na ang mga OFW at si Mighty Manong. Yes. Yes, legit ho yan. Marami na pong magkakaso. And, yon. Grabe mga kahombre ko. So, super exciting to kasi finally, dahil sa naging movement ni MG, no, kahit papaano, mga nagsilabasa na, lumakas-lakas na ho ang loob nila ngayon. Yon, nakakatuwa din naman na at least, ganyan talaga, di ba? Nakapagpaloko nga kayo ng ilang milyon sa tao na yan eh, di ba? Eh, gasino na lang yan na kasuhan nyo. Bakit umiiyak yan? Aba, ay aking gagarutuhin ng kuya mo. Gusto mo? Gagarutihin baga ang kuya? Ha? Gagarutihin ko? Ha? Ang kukulit ho ng aking mga anak, mga kahombre ko, kasi ang dami hong water gun dito, pero nag-aagawan ho sila sa isang water gun. Ang galing talaga ng mga tolonggis na ito no? Talagang napakagaling mga kahombre ko. Iba talaga. Nakakabilib ho ang isip ng mga batang ito, Yeah, kaya talagang garuti talaga ito. Ayan. Ito pa yung isa. Diyos ko Lord. Gawin mo lang taga-tanim at taga-hawak dyan sa farm mo. Meron na ho kasi ako mga tao dito, mga kahombre ko, na matagal na rin nagtatrabaho sa akin. Isang pamilya na ang nag-aasikaso dito. Oh, kita mo? Diyos, kita mo yung aso, tumaas na doon sa table. Di ba? Di ba? Yun, yes, mga kahombre ko, ganun talaga. So, Boss MG, taga San Pablo po ba kayo? Hindi. Ano ba sa tingin mo? Halos sa araw-araw na naging buhay ko sa social media, laging San Pablo, San Pableño, San Pablo, paulit-ulit po tayo. Sa totoo lang, hindi ko madudugas kung taga saan ako. Kasi ako ay sobrang proud na San Pableño. Sobrang proud ako San Pableño. Yan ang totoo dyan. Dito sa MOA si Kulaong, talaga? Parang ang bilis naman na naging biyahe niya, di ba? Kasi kahapon lang nasa norte ata siya, tapos ngayon nasa MOA na agad. Ang bilis naman nun. Taga Santa Ana SPC kami. Okay. Shoutout sa inyo dyan. Sa Bukid, Sana kayo ayos lang. Boss MG, sa tingin nyo ba nasa tamang pag-iisip pa ba si Norman? Ang hirap niyan, mga kahombre ko, kasi may nakagawa na yan sa akin. Kumbaga, ang sinabi ng tao na ito, doktor pa naman noon, ang sinabi niya, meron daw akong narcissistic personality disorder. Doon sa tao na yun ko nalaman na hindi mo pala pwedeng i-judge ang tao, lalong-lalo na at hindi ka naman doktor. Tama? Wala kang karapatang magsabi ng ganyan. At hindi ka pwedeng armchair diagnose. Kasi wala tayong alam. Wala tayong alam kung may sira ba sa ulo yung tao. Hindi, may sira sa ulo. Yan naman biro lang, no? Biro-biroan natin mga Pilipino. Sira ulo, baliw. Yan mga ganyan, wala naman yan. Pero, kung tatanungin mo sa akin, may something ba sa utak? Pwede mong ilabas na pabiro, may something to sa utak. Pero hindi ka pwedeng mag-disclose. No? Kasi once na mag-disclose ka na, baliw, sira ulo to. Yung talagang totoong, sira ulo ka. Yung totoong wala kang karapatan sabihin yun, no? O kung may narcissistic personality disorder, wala. Kasi hindi ho tayo doktor at hindi natin yan inaral. Yan ang totoo. Pero kahapon, mga kahombre ko, nakita natin, no? Actually, isa din ito, sa gusto kong sagutin. Kasi sobrang pangit ng sinabi at pinakita ni Norman Gusgusin kahapon, sa kanyang live. Pero mas maganda yung mamayang 7 p.m. for sure. Pinakita niya kahapon na parang meron akong may ka-message ako, yung screenshot na pinakita niya. Na kumbaga inilalabas niya na parang gusto ko siyang
ipaganon. Tapos parang, alam mo yun, tas nahuli siya dun sa endorsement. In-spell niya endorsement. Alam mo na kung sino yung kung sino yon at kung gaano ka-edited yon. But, you know, that's very dangerous, Norman. Yung ginawa mo. Kasi, kahit katangahan lang yon at kaob-oban yon, wala kang karapatan na gawin yung ganun. Kasi nag-i-spread ka ng misinformation. Hindi maganda yon, Norman. Bakit ganun, no? Umabot ka sa ganyang edad, tapos ganyan ang sitwasyon mo. Babanat ka, puro fake news, wala kang patunay. Kung may patunay ka, dapat, binuksan mo yung messenger, ini-open mo, pinakita mo yung followers, ito siya talaga to, legit. Kaso wala So, panibagong kaso na naman yon. Yan kasi yung sitwasyon dyan Hindi ka nag-iisip, no? Tanda mo na hindi ka nag-iisip. Dapat kahit papaano mag-isip-isip ka naman. Di ba? Bakit ganun, man? yan yung sa akin. Yan yung sa akin, mga ka-hombre ko. Dapat hindi kayo huwag niyo kong gagayahin yan kasi talagang napakalaki yung kalokohan yung mga naiisip niyang gawin, no? Sobra ho siyang pangkasuhan siya talaga. And wag niyong gagawin yun. Wag. Kasi nakakasira rin kayo ng reputation ng ibang tao. Alam niyo yun? Alam niyo mga ka-hombre ko, kaya ako to nasasabi sa inyo. Kasi ganyan ako dati. Sa totoo lang kung sinong pwedeng makapagsalita sa inyo about all this, ako yun. Kasi ganyan ako dati. Misinformations, puro kasinungalingan sinasabi ko. 'Di ba nga, may nasabihan pa ako noon na nagpalaglag ka ng bata, 'di ba? Hindi naman totoo. Ayan, natulfo ako, 'di ba? Alam niyo 'yan mga kaumbre, ang dami pang kung ano-anong kabulastugan kong ginawa. Kaya masasabi ko sa inyo, mali po lahat 'yan. Always think. Mag-isip kayo bago kayo maglabas, or else fact check. Kasi if ever nakasuhan ka, ayun yung pambato mo. Kung ano yung naka-fact, 'di ba? Naka-allege. Ganun 'yon, mga ka-hombre ko, 'di ba? Wag ganon. That's pure defamation. Ayan na ho yung element. Isa sa mga elemento ho yan ng cyber libel. Kaya, pasok yan. Pag ganyan, pasok ho yan. Delikado. 'Di ba? Tas mamaya iyak-iyak ka. Mahirap yan. Mahirap yan ganyan. Wala kasi mabutas, kaya gumawa ng kwento, pero lalo siya nalulubog. Yes. Mga ka-hombre ko, paano naman ho ako magkakabutas? Lahat ng klase ng kasalanan, nilabas ko na. Alam nyo naman din, there's nothing to say, kasi alam nyo naman, di ba? Pero lahat yan, tinalakay ko na sa part 1 and part 2 ng Rise and Fall ni Makagago Zapman. Yan, sa channel ko. Hindi ko na nga natapos yun part 3 hanggang part 5 dapat yun. Hindi ko pa ulit ma-record kasi syempre busy-busy tayo ngayon. Pero, I will be one day. Yan. Never interrupt your enemy when he is making a mistake. Yes. Kaya wag natin siya i-interrupt. Hayaan natin siya magpaka-tanga-tanga ng sagad, no? Yun lang naman yun. At, nasa MG's farm ka. Yes, nandito ako sa farm ko. It's a Sunday. Ganun talaga, no? Minsan-minsan, dumadalaw ho ako sa aking farm. May mga isda na tayo. Alam mo yon, medyo, kasi mga kahombre ko dito sa farm ko, ayoko na lang sabihin, no, kung saan banda ito. Malayo to lugar na ito, no. Liblib pa to, literal na bundok ho ito. Ito ay, pero kaibigan na ako ng barangay dito. Ito ay, may mga kingfisher pa, yung isdang nangunguha ng ayan. Iyan ho ang dumali sa aming isda. Kaya naubos ho lahat ng tilapia at hito ko nitong mga nakaraan. Nadanggit lahat ng kingfisher. Yan. And sa totoo lang, last week, di ba, nung pagtapos ko mag-live, mga ka-hombre ko, po siya nakakita ko ng Philippine Eagle, lumilipad. Wow, I was shocked. Alam niyo yun, napatitig ako and my God, man, it was majestic. Wow, sabi ko, alam niyo mga ka-hombre ko, kaya nga naiisip ko minsan, grabe, ang ganda talaga ng bansang ito. Ang ganda talaga dito sa Pilipinas. Alam niyo yun?
Naalis ako ng bansa, nalabas ako ng bansa. Nalilimutan ko na minsan, no, na tingnan at i-check ng maayos itong bansang to. I just love this country, man. Even more. Lalo na nung nasa ibang bansa ako, laging ko pinapangarap tong bansa na to. And ngayon ko siya na-appreciate big time nung medyo, ayan, tulad yan, 34 na ako. Na-appreciate ko, this country is just super nice, man. Mahal na mahal ko tong bansang to. And yes, hindi ho ako pure Pinoy. Eh, alam nyo naman yon. Ako, I have Sri Lankan. But yung nanay ko, San Pablenya. Kaya ako naman sa San Pablo rin ako lumaki. Yes, no, alam mo yun. Pero, eto ho kasi ay, sobrang in love ako sa bansang ito. Nakapunta na rin naman ako sa Sri Lanka. Napakagandang bansa rin, Pero this is just super beautiful country. Nakakatuwa tong bansang ito, mga kahombre ko. Napakaganda, napakaganda. Napaka-majestic. Sana lahat kayo nagkaroon na kayo ng experience makita ng Philippine Eagle. My God, man. My God. Napakaganda po ng Philippine Eagle. Nakita ko lumilipad. Na-shock ako, guys. Kakatapos lang ng live ni Mrs. ko nun. Ang ganda nung ang ganda nung Philippine Eagle. My God, man. Okay. Bihira ng eagle ngayon sa bundukan na. Oo, yes. Chamba ako, guys. Philippine Eagle talaga. Promise, man. Napakaganda. Majestic. I was shocked. Hindi ko rin nailabas yung phone ko. Sobrang shocked ako. Ang laki niya. Lumilipad siyang ganun. Wow, man. Sobrang ganda ng Philippine Eagle. Nakaka-proud lang, no, na kahit papano, may partly akong dugo ng Pilipino and I'm very proud of it. Sobrang nakakatuwa. Ang solid, man. Daming Pilipino pumupunta ibang bansa to see, but I would suggest na bisitahin nyo rin muna ang bansang ito. Napakaganda, guys. Like, lumabas kayo, labas kayo. Labas kayo ng syudad nyo. Anong bibisitahin? Hey. Di ba last week, nakakita ako ng Philippine Eagle. Oh yeah. Ang ganda. Sobrang ganda, guys. Majestic po, majestic. Sobrang ganda, mga kahombre ko. Yun. At yun nga, no? Isa ko pang masasabi, uulitin ko lang ho. Tonight, at 7 p.m., mga kahombre ko, inyong abangan ang aking upload. Okay? Abangan nyo ang aking upload tonight kasi sobrang ganda po niyan. At basta sobrang solid. Boss MG, kapag tumatanda ka na, mas na-appreciate mo kahit mga small things. Tama. Sabi ko naman, di ba, last week, sa live ni Mrs. ko, mas mahal yung puno ng kalamansi ko kaysa sa speedboat niya. Kasi legit yun. Kasi yung aking kalamansi, mga kahombre ko, hindi ko ginagastusan yan. Pero linggo-linggo akong binibigyan ng kalamansi. Alam nyo ba gaano kamahal ang kalamansi sa palengke? O ayan, kailan niya nagagamit yung speedboat? Yun yung meaning nun. Mas mahal yung kalamansi ko kaysa sa speedboat mo. Legit yun. Napanood nyo po yung kay Kayo. Yes. Boss Kayo, si Boss Kayo is my teacher sa second phase ng aking career sa YT. He helped me a lot. He helps me sa lahat ng bagay, mga kahombre ko. May mga magkakaso sa akin. Tinutulungan niya ako on how to counter all of that. Hindi lang yon. Hindi siya nanghihingi sa akin ng kahit na anong kapalit. Pag may problema ako, may something ako naiisip na gagawin ko ba to, tatawag muna ako dyan. They support me, man. They supported me big time. Siya at si Attorney Libayan. Supported me big time sa second phase ng aking career. Kaya ako naging successful dito sa pangalawa. Aside, syempre, suporta ng misis ko. Dahil partly kay Boss Kayo. Help me a lot, guys. Marami kayong matututunan dyan, ha? Actually, sa totoo lang, i-visit nyo yung channel niya, as in, guys. Dami kayong matututunan kay Boss Kayo. Ganun din naman ako. Nanonood ako sa kanya, actually. Puta, ang lamig. Ang lamig! Iba talaga lamig dito, no? Kahit maaraw. Boss MG, anyari na kay Casper. Hindi na nakikita sa video ni Kulaong.
Oo nga, no? Actually, nag-iisip din ako, no? Ano kayo nangyari doon, no? Naminis ko na ba? Yes. Boss MG, gaano ba kalaki ang tulong nila Kayo and Libayan para sa iyo sa sarili mo? Malaki siya sa impact sa aking career, mga kahombre ko. Kasi, natuto na rin ako mag-isip, no? Dati kasi, wala. Kung ano na lang, yun na yun. Di ba? Yan talaga yung mga tao na nakapagbigay linaw sa aking pag-iisip. Pero syempre, si Boss Kayo is that guy for me. Mahirap. Sana, actually, pagkatapos na misis ko, si Boss Kayo yung literal na nagbigay sa akin ng iba't ibang magagandang ideas kung paano ko aayusin yung sarili ko and how to be even more true sa sarili ko, sa mga followers ko. Hindi yung magbibigay ka ng misinformation and using logic. Yan. Boss Kayo is the best, man. Sa ganyang bagay, guys. Promise. Crazy. Gandang-ganda talaga ako sa misis mo, Boss MG. Babae yung nagsabi. Maganda ka daw. Yan. Boss, totoo ba sinabi ni Francis na supot ka daw? Pakita mo nga ulit yung ano mo. Napakita ko na nga ang bayag Pakita mo ko. ulit. Siyempre, nag-update na yan. Siyempre, bata. Oo nga, pa no, yun. sinasabi niya, supot ka, supot ka. Baka gusto niya makita editing. Ay, nako, si Norman. Tanda-tanda mo na, mga tira mo, pang bata. Kaya nga, pang 90. Walang kwenta. Hindi ito mga tago. Boss MG, pa-shoutout kay Eddie Guerrero. Malagya ka. Alam mo ba na idol ko yan, si Eddie? Viva la raza. We lie, we cheat, we steal, Latino hit. My God, sobrang idol ko yan back in the day. Lalo na yung lying and cheating and stealing niya. I like it, man. Sobra. Sa tingin mo, Boss MG, magkano kinikita sa YouTube ni Mangusin based on his views? 500 pesos. Hindi. More or less, bilang YouTuber ako, no, more or less, hindi siya aabot ng $1,000 sa views. Hindi. Siguro mga 700 pwede. $700 pwede. Yes, pwede. Kasi ako, million ako eh. Siyempre. Kaso, kaso you can see it. Kita mo naman sa views. Kaya alam ko, YouTuber ako mga kaombre ko, hindi tayo matatangan ng tao na yan. Sa mga ganyan na sinisinungaling. Oo, hindi mo pwede. Yung kumikita nung sinabi niya na monthly ng ganon, magkano sabi niya? $16,000. Ilang million yun? Mga almost 1M. Hindi. Mababa lang yun. Pero, kasi mga kaombre ko, ang alam ko kasi, basta ako, I'm talking about myself, siguro, Ano sabihin? hindi, wag na. Basta millions sa akin. Pero, tulad ng mga kaibigan natin, kunwari si Tony Fowler, kunwari sila Ivana, sila Alex Gonzaga, yan talaga, malalakas talaga yan mga kaombre. Yan talaga yung million talaga ang legit. Ako kasi mga kaombre ko, yung sa akin, syempre, simula nung nag-daily uploads tayo, naalala nyo yun, May. Since May yan, everyday ako nag-upload. Yan, maganda nakita natin dyan. Pero, lately dito kay Norman, talagang gatas na gatas talaga, 'di ba? Mas lalong gumanda ang kita. Kaya Norman Mangusin is everybody's piece of swerte. Pero unfortunately, hindi niya kayang gamitin ang sarili niya. Kasi ginagamit niya yung sarili niya para sa kamalasan niya. Okay? Sinungaling kasi. Yes. Okay naman in theory yung $700, pero trilyonaryo supposedly si Kulaong, bakit pa siya nag-YouTube, di ba? Di ba? Maliit ba ang $700? Hindi, di ba? Malaki ho ang $700, mga kahombre ko. Pero, syempre, sa kalibre niya nga, sabi niya, di ba, siya ay bilyonaryo, trilyonaryo, then, hindi enough yun. BSO yun. Siya lang daw may 10M views. Pucha, si Mr. Beast, sampigahin siya nun. No! Overall yon mga kahombre ko na views ng kanyang YT channel. Okay? Kung titingnan nyo sa akin, siguro nasa 300 million. 200, 300 million. So, lahat po yun. All in all na po yun, mga ka-ombre ko. Hindi isang video lang. Yan, si Tito Toots nanonood pala sa akin. Tito Toots, kamusta ka na? Nandito ako sa farm. Sa MG's farm, Tito Toots. Tito Toots, may kasalanan ka sa akin, ha? Anong ginawa sa'yo? Basta. Si Tito Toots?
Ay, lagot ka. Mukhang personal yan, Tito Tuts. Walang iya ka. Hindi niya nabantayan si Bad Boy. Lagot ka! Dapat di ka nalang nagpakita dito. Strong Igorot at work ka ngayon. Puts Manuel. Kain kayo. Mga kahombre ko. Mamaya 7 p.m. ha. Hintayin nyo ha. Solid. Since nagla-live ka pa sa kotse after work. Naalala mo yun? Yes, nasa England pa ako niyan, mga kahombre ko. Nagla-live ka kasi pag I was working 17 hours a day. Dalawa po ang trabaho ko noon bilang OFW. Tapos ako 17 hours din gising. Yung misis ko ngayon, girlfriend ko na sa noon. Wow, girlfriend. At sinasamahan niya ako lagi. Mo yun, pag nag-duty ako ng, sa Coral, sa England. Nasa England ako noon. Sugalan ho yun. Coral Racing. Tapos magkausap kami, tapos sasabihin ko, send nudes. Gago. Huwag mo na ikwento yung mga ganyan. Ayun, nagkausap kami before and after my work. Hindi siya natutulog. Eh, ang oras natin doon, -8 or +8, di ba? Crazy yon mga kahombre ko. Magkunwari na lang kayo, kunwari hindi nyo na narinig yung send nudes na yan. Dapat di ka nagsasabi na ganyan. May ibabala na naman sa si Kulaong. Normal lang yun. Mamaya paulit-ulit nyo sasabihin niya na, maagagaw. Send nudes. Nakita mo? Ang baboy mo, nagsesend ka pala ng nude sa misis mo? Mababaliw to mga tao na to. Paulit-ulit na naman, isang buwan. Kaya mo siya mabaliw para laging lagi siyang may sagot na katangahan. Alay ko sa inyo, ang aking pagtatapos sa Cambridge ay nakakahiyaman hong sabihin. Ay, ako lang naman ay Hindi naman ganyan. top notcher. Hindi ka marunong sabihin. Ako po ay Top notcher. Patay lang yun. Biglang nagiging Batanggenyo. No? Ang dami niyang personal. Paano ka nagiging Batanggenyo? Walang iya ka. Ako'y San Pableño. Ako talaga yon. Ikaw walang iya ka. Hindi na maintindihan kung taga saan ka baga talaga. Yes, talagang nakaabang kami dito sa Bataan. Yes. Meron ba akong mga followers na taga Isabela dito? Ang dami nagme-message sa'yo. The hack. Sensya na ho. Dumura lang ho ako. Kasi ako may pababa na yung hika ko, mga kahombre ko, patapos na. Hindi ko kabisado. May nagsulat lang kasi dito. May nagsulat ho, top notcher! Hanggang ngayon, mga kahombre ko, pansinin nyo, hindi niya masagot yung mga tanong na yan. Top notcher ka ba talaga? Hindi niya masagot yan. Wala. Hindi niya sinasagot. Dati kasi may nauto pa siya. Ano talaga siya, no? Basta ang weird. Ang weird ng tao na ito. Sabi ng aking bayaw na si Veron Lopez, yung suso ko daw bakat. Totoo ba? Hindi naman. Bakit Hindi ba? naman, bastos ka talaga. Bastos talaga tong batang to. Bastos kang bata ka, ha? Manang-mana ka ha. Gagarin asawa mo, minuminuto. Tarantado ka daw. Mas tarantado ka. Oo! Boss, taga Santa Rosa ako. Lagi kita nakikita sa SM Santa Rosa. Dito ako nagwo-work. Ano ba? Napunta ka doon? Naku, sana hindi ko pala nabasa. Hayop ka, huwag kang maingay, ibabla. Huwag mo na sabihin, walang iya ka. Hindi ako napunta sa Santa Rosa. Ito, alam mo naman mga tao dito sa internet, lahat yan. Kasi nakakit lang posible may kamukha ka. Oo. Hindi ako napunta sa Santa Rosa. Baliw ba kayo? Ano Santa Rosa? Kailan mo ako nakita dyan? Nag-iisa lang yung pagmamahal. Wala kang kamukha. Alam nyo, mga Hindi yung anak mong babae. alam nyo, mga kahombre ko, basta, sobrang saya ko sa content ko today. In fact, papanuorin ko yung mga 5 times. Kahapon pa ako paulit-ulit. In fact, nag-status ako, di ba?
Nag-status ako mga ka-hombre ko, di ba, kagabi? After ko mag-status kagabi, paulit-ulit po ako hanggang ngayon sa inyo. Nag-aalakulaong na ako. Sa akin mga ano na, 50 times na. Basta napakasaya ko kasi talaga. I will need to watch this 5 times, man. Sobrang excited ako, Gagi. Sobrang excited ako. Yes, nandito ho ako sa ano. Nawalan ako ng signal. Nandito ako sa ano, sa farm, sa MG's farm. Ito yung MG's farm. Naiikot ko naman na kayo di ba? Namatay, nakakainis kasi namatay yung mga ano ko, mga gulay ko. Magpapagawa na lang ho ako dito ng greenhouse kasi nalungkot talaga ako doon sa talong ko. Totoo? Totoo talaga. Bilan Totoo kita na, hindi, ayoko kasi yung, mura lang talong. Kaso, yung tanim kasi, iba yon, mas maganda na may ampalaya. Okay lang, hindi ka naman hubad ata eh. Nakain ako. Yon. Makakagago! Galingan mo pa! Oo! Ayun, nababasa ko lang, natatawa lang ako sa mga ganito. Hindi, gusto ko yung ano, Panginoon ako. Ano yun? Ay, oo. Yun ang favorite. Ay, ito yung favorite ko. Ito. Yahin natin dyan, ha. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng kulaong na moments. Nagbabasa siya nun eh. Sabi niya. Tanga. Ha? Hindi. Nagbabasa siya. Sabi niya, si Makagago ay babatukan ka sa Hindi! isang... Ganon. Sabi niya ano, pwede niyo bang i-live? Para Ito. Naalala ko na. So, nagbabasa siya. Pwede niyo bang i-live yung pag ano, Makagago? sa hearing. Oo. Tanga! Panginoon ako doon! Oo! Ayun, yun ang sinabi niya. Ay, hindi! Umpisa niya ba na, ganon? Tanga! Ayun lagi, ganon? Ganon? Tanga! Panginoon ako doon! Oo! Galing na eh. Solid yun, no? Solid na linya yun talaga eh. Ganon? Tanga! Yun talaga, mga solid na banat ni Kulao. Grabe yun. Wala ko akong interview mamaya. Ano, yung araw, yung huwag ganun siya. Mm. Ano yan? Yung 5 days? Hoyo? Oh. 5 araw na lang. Ihuhuyo kita? Oo! Yun yata yun eh. Ano yan? Lunes. Ganun siya eh. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Oo! Iiyakan ng mga... Mag-iiyakan ng mga pamilya mo. Oo! Ikakahon kita. Oo! Tingnan natin kung may magagawa sila. Ikakahon kita. Oo! Yun pa yung Sheraton moments niya eh. Masigla pa siya doon. He changed a lot, man. Papalit pa siya ng brief mo timeline. Taga Camp Vicente Lim ako, Boss MG. Sayang, hindi kita nakita. Sayang nga, hindi rin kita nakita. Doon ka ba nagpunta? Yung kila mama kasi 'di ba, nag-filing na sila ng case. Strong Igorot at work. Walang iya. Nagbabasa lang ako ng mga comments, natutuwa lang ako sa inyo. Minsan lang din ako makipag-interact. Nahawa ka na ng ubo kay Boy Kulaong, ikakahon kita. Ano pa yan? Meron pa siya. Ihuhuyo kita. Hoyo ka ngayon. Oo. Ano pa yan? Meron pa yan eh. Asan yung dog? Hey dog. Ayan. Okay yan. Oo, pwede yan. Go. Meron ho ditong mga aspin, mga kahombre ko. Kaso naiinis ako kasi hindi sa amin to, no? Sa mga kapitbahay to. Napasok sila pag napunta tayo. Oo, napasok sila. Siyempre, pagkain, di ba? Pero pag naisarado na yung harapan, wala na, oo. Alam niyo yun. Pero nakakaawa rin sa isang banda. Dabiling nung kami palaka dito. Ang gagawin mo sa palaka? Ayun. Tama to. Basta Biyernes ang damputan. Para 2 araw kang hoyo. Oo. Alam mo ba, Makagago? Ito pa yung sinasabi niya eh. Kung magkano ang bail ng cyber libel? Ha? 200,000 yun? Oo. Ilan yung... Hindi, ano pa yan eh? Ilan yung counts noon? Nako.
Hindi ka makakapag-bail? Oo. Boss MG, taga Cagayan kami. Ayaw namin sa kanya. Baka magpapalibre lang dito yan. Oo, gayang-gaya mo na si Kulang. Aba, malamang trabaho ko to eh. Kailangan. Alam niyo mga ka-hombre ko minsan, eto, kwento lang, no? Kwentong magtotropa lang. Natatawa ako. Natatawa ako kasi si Meme God nag-e-edit. Minsan naganto ho si Meme God, mag-isa mga ka-hombre ko, baka may tililing nga yun eh. Naganto siya, oo, sabi ko puta, binatukan ko. Walang yaka, ano mo? Oh, stop. Naganon siya mga ka-hombre ko, legit yan na nag-e-edit. Pupunta kayo, nag-iinom Oo, kayo? oo. Diyos ko, nakakatawa yun, man. Allegedly. Boss MG, punta ka dito sa Pasay. Solid ka dito. Ay! Saan kayo pupunta? Sa ilog. Ilog naman? Ilog kayo? Tingnan nyo mabuti, ha? Doon lang sa Bukana lang. Oo, buka na lang, ha? Mababa- May tsinelas, ha? mababa lang. May tsinelas. Mababa lang ha. Tapos enough na. Oo. Ilan linggo na kaya suot yung jeans niya? Nagtututong na yung Actually, legit yun, no? Tagal na niya suot Tapos may yun, eh. panghe, amoy puwet, Oo. amoy tuyukot, baho, amoy pawis, asin, amoy alimuot. Ito. Maganda to, oh. Ito yung lagi niyang sinasabi. Makabaho pala pangalan nito, hindi makagago. Sasabihin niyo, mabaho hining ako. Mas mabaho siya, Sri Lankan niyang lahi. Ay, di ba gano'n? Sri Lankan niyang lahi. Nagano pa, lahi. Lahi ng mababaho. Yung kapal ng Pasalam. mukha mo. Ito ginagaya. Nakakagigil kasi. Pasalamat ka! Hindi ako nanalo sa pagkasenador. Kung hindi, ipapatokhan kita. Oo. Anas ka babalik? Sige, Okay. sige lang go. Kanino bang halaman yon? Sa amin yon? Yung Salamat. Yung diniliver, yung Ay, siya, madami. salamat. Oo, ang dami noon. Yung i-deliver sa tricycle. Naka-tricycle siya eh. Nag-deliver yung babae. Iba yata yun. Iba yun. Sa atin yun. Ah, Wala po ako nakaplastic agad ka. sige. Salamat. Sa sinasabi ko. Sige. Salamat. Saan may lalagay? Sa sinabi niyo, ma'am, gagawin ko. Sige. Sa gilid? Maya-maya pa naman kami. Okay, sige. Kumain ka muna. Sige. Sige lang, go. Kumain ka muna. Ito muna ako. Sige. Yes, nahawa na rin ho si Meme God, mga kahombre ko. Nahawa na rin siya. Yung anak ko po, ganun na din sagot sa akin. Oh. Sabay dura. Oo nga, ang galing nito mga taon to, yung mga linya. Sige, i-comment nyo yung mga linya ni Kulaang na favorite nyo. Ikaw, anong favorite mo linya niya? Gagi, sobrang addicted Kaya yung... akong sabihin. Pero ako po ito. Top notcher! Ako hoy, natapos sa Cambridge Training School of London. Ayun. Oo. Yes, gumawa ho siya ng fake convo kahapon, mga ka-hombre ko. Grabe, tindi ho. What does that mean? What does that mean? Boss MG, ang ganda naman ng sunglass pa Arbor. Eto mga ka-hombre ko, mahal to. Di ba sabi ko sa inyo, yung mga bag ko, pitaka ko, yan. Mura lang yan. From Pedro yan. Philippine-owned yan. Pilipinas na company yan. Pero, mga ka-hombre ko, ang mga shades ko, mahal talaga kasi mahilig ako sa shades. Sobra, mga ka-hombre ko. At, mahilig din ako sa mababa, sa mga mamahaling pabango. Yan, favorite yan. Pero, Sobrang dami yung pero kung titingnan mo yung itsura ko, na eto, white shirt, Uniqlo, tinan mo ha. Tinan mo, gusto mo ba makita ang aking Huwag mo shorts? pakita brief mo ah. Hindi ko mapapakita brief ko. Puta, lalong bumurahin eh. Uy, Ang hindi ah. aking shorts, May expensive yung brief mo. ito po ho yung shorts ng Brusco Bros. Ayan o, binigay pa yan nila sa akin, DOTY days. Tas ang aking relos ay, ano tawag dito? iWatch. Yan. Yun na. Yung brief mo. Ano bang brief ko? Pakita mo lang. Mamahalin din. Actually, yung mga brief ko mamahalin. Anong brand yan? Hindi, mura Mahalin lang ba? yan. Hanes lang yan. Hanes. Pero yung mga gamit mo talaga, Oo. CK, tapos, Oo. Hindi, may mga mumurahin akong brief, mga kahombre ko. Pero, may mamahalin din ang mga brief ko. Mas marami ako mamahalin na brief. Boss,
Chico. Calvin Klein, ano pa? Tommy, yan. Mahilig kasi ako sa mamahalin na brief, mga kahombre ko. Yan yung mga trip ko. Pero, mga white shirt ko, lahat ho yan, Uniqlo lang. Yan. So napakaganda po talaga nitong naumpisahan ni MG na ito na meron pong mga tao na naglakas ng loob at kumbaga step forward para po itong si Kulaong ay makasuhan sa mga ginawa po niyang kalokohan. Ako nga sabi ko nga sana yung 5 mommies makapagkaso sila kasi kumpleto naman po sila ng kanilang mga papeles, ng kanilang mga ebidensya na talagang sila po ay nabudol o natangayan ng pera nitong si Kulaong nung ito po ay nasa kulungan at ito'y kumandidatong senador. Yan po ang isa sa mga magandang nagawa nitong paglabas ni Makagago at pag-content niya. Malay ba natin naglalaki ito, ganito kalaki, di ba? Kasi usually si Makagago ay magko-content, di ba, for awareness. Para ipakita lang kung ano ang mga nangyayari sa isang vlogger o sa isang kilalang personalidad. Pero eto po, umabot na po talaga sa punto na itong si Kulaong ay pagbabayarin sa kanyang mga katarantaduhang nagawa. Sana nga lang talaga, pati yung kanyang paggamit ng mga cellphone noong siya ay nakakulong, yan din sana ay maimbestigahan at ma-call out ang BJMP. Dahil nga po, ito ay isa talagang napakalaking paglabag sa batas. Kaya po, nakakagamit ng cellphone magpasa hanggang ngayon ang mga preso dahil pinabayaan yung issue noon kay Kulaong. Kaya dito sa ginagawa ni MG, suporta talaga tayong matindi. Dahil nga po, kailangan natin na magsama-sama tayong lahat para po itong si Kulaong ay mawala dito sa SOCMED at tuluyan na po itong mahoyo para mabigyan naman ng dala, mabigyan ng leksyon at ng magbago kung talagang magbabago. Malay natin baka yung pagkakakulong niya ng mga 10 years, 15 years ay magbago kasi yung 3 years baka bitin siya doon, di ba? So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama niyo sa aking vlog na ito. Mamaya po alas 7, upload na ni MG ang kanyang matinding vlog. Maraming salamat po, bye-bye!